kalsada at iskinita, kahit pa sa mga bahay-bahay. Ito ang maririnig ngayong ingay. Mula sa usong-uso ngayong laruan na nagkalat na itinitinda sa mga bangketa, ang makukulay na toy clackers o kung tawagin, lato-lato. Pero gaano katotoo na may mga pagkakataong dahil sa lato-lato, may nadisgrasya. Pag natatamaan, sumasakit. May nauuso raw ngayong laruan para sa mga bata. Ang tawag, lato-lato. Pero may kaakibat daw na peligro. Ang lato-lato may dalawang bola na pinagdudugtong ng tali para itong batong pinag-uumpog pataas at pababa ng walang mintis. Masakit sa tenga. Dito sa Barangay 160 sa Caloocan. Ang patagalan sa pagpapatunog ng lato-lato idinaan sa kompetisyon paandar ng vlogger na si June. Nakita ko kasi mga bata, may mga dalang ganyan. Pinaglaro ko. Nito lang Huwebes, pinagharap-harap ni June para sa isang rematch ang ilang mga manlalaro na record holder na raw sa nauna ng isinagawang lato-lato competitions sa kanilang lugar, sina John Mark, Cyrus at JC. Sa kanila raw tatlo, si Cyrus ang unang natutong maglaro ng lato-lato. Ang gamit niyang laruan, nabili niya sa halagang 40 pesos. Isa po ako sa mga unang naglaro ng lato-lato. Wala pa po ako nakikita ng iba naglalaro. Ang record ni Cyrus nasa halos 18 minutes. Uwi sa bahay, mananalo ko 100. Uy, bakit? Naglaro ko lato-lato. Maliit o malaki na achievement ng anak ko. Proud ka syempre sa anak mo. Ang 11 anyos na small but terrible namang si JC, minsan naman na raw nakapaglaro ng lato-lato na mahigit doble sa record ni Cyrus. Umabot ng 41 minutes. Proud na proud po ako. Kasi di ko po akalain na magagawa niya po yung ganun. Wow, galing ng anak ko. Ang diskarte niya nung una para hindi tamaan ang kanyang braso ng bola, binabalutan niya ito ng tela. Hindi masakit pag tumama. Tricks ko po bago matutunan. Pero sa kanilang tatlo, ang may kumpiyansa talaga, ang 13 anyos na si John Mark. Ilang araw lang pa natutuwa ako, mga 1 linggo. Ang kanya raw kasing record, wala pang sino mang nakakabasag. Tumagal ng halos 1 oras. Feeling ko sa buong Pilipinas si John Mark na yung pinakamatagal. Naiiyak kasi ako dahil siyempre, Sandali. hindi ko naman sukat akalain. Tumagal ng 59 minutes. It is a form of exercise. Madaming mga beneficiaries. Tamang coordination ng ating mga mata at yung sa utak natin, makaka-form din ito ng mga muscles natin. Pero sa kasarapan ng paglalaro, si Cyrus nawala sa focus nung sa ika-8 minuto, pumalya ang ikot ng kanyang lato-lato. Nangangalay na po. Hanggang sa ang natirang sina John Mark at JC, inabutan na rin ng dilim. Maya-maya pa, si JC nahigitan na ang 41 minutes niyang record. Si John Mark naman, beast mode, nalagpasan na rin ang 59 minutes niyang personal record. Wala pa ni isa sa kanila ang pumapalya, kahit na halatang parehong nangangalay na. Ang mga ina ni John Mark at JC, todo suporta. Dahil intense ang laban, si June, dinagdagan ng twist ang laro. Nariyang pinapikit ang mga player. At pinataas ang kamay. Pero wala pa rin natatanggal hanggang sa pinataas na rin ang kaliwa nilang paa. Sa ika-1 hour and 21 minutes, si JC 1 minute and 21 seconds. tuluyan ng natalo. Kasi po may pa-chocolate pa si mama. Kasi po nangangalay ako. Gawa mo yung best mo. Huwag ka nang iyak. Medyo ka naman kasi. Samantala, si John Mark tuloy ang laro pero sa kanyang 1 hour and 29 minute mark, tuluyan siyang tumigil.
masaya ako na nanalo ako. Itong nagiging fan na laro na to, no, actually it emits of positive emotions. Nagiging masaya ka, lalo na kung bata. Bilang isang magulang, magkakaroon ka rin ng restrictions. Hanggang dito ng anak. Kung ang kanilang mga ina, suportado sila sa paglalaro ng lato-lato, may iba na halos isumpa na ang laruang ito. Katulad ni Jessa May, hindi na raw hahayaang maglaro pa ng lato-lato ang 6 na taong gulang niyang anak na si Minho. Dahil matapos tamaan ng bola ng lato-lato sa braso si Minho, siya'y nagkapasa-pasa ang lato-lato. Pasalubong pa naman daw ni Jessa May sa kanyang anak. Wala pong nagturo sa akin. Na-enjoy ko po siya. Napansin daw ni Jessa May na ang bola ng lato-lato masakit, lalo na kung tatama ito sa balat. Hanggang sa tamaan niya na ako, ginawa ko, nilagyan ko siya ng karton. Kung naglalaro na siya, tumatama talaga sa karton. Pag natatamaan, sumasakit. Hanggang sa ang pasa sa kanang braso ni Minho tuluyang lumaki. Nababahala ko kasi meron siyang problema sa dugo. Anemic, mababa yung dugo niya. Mabilis din siya magkapasa, cold compress. Yun lang naman din ginagawa ko. Pwede kasi tayong magkaroon ng bruise. Pwede din kasing mag-cause ito ng mga slight fracture. Lalo na kung mga bata ang gagamit nito. Pwede din kasi itong magkaroon ng mga problema sa ating mga ugat. Lalo na pag direct hit. Kaya para hindi na raw maulit pang nangyari, dinispat siya na ni Jessa May ang lato-lato. Hindi porket uso is makikiride tayo. Maging mapanuri sa lahat ng bagay na ibibigay natin sa bata. Kasama to dun sa mga high risk na laruan. Dapat talagang nakamonitor ang mga nakakatanda sa mga maglalaro nito. Kahit na sinong tatamaan yan ay masasaktan at magkakaroon ng damage sa katawan. Sa beginner, magandang lagyan na natin talaga ng protection yung ating pamayan. Bakit dito? Kasi yung length ng toy, dito ang bagsak eh. Patulad ko, hindi naman ako expert eh. So doon talaga ako. Ang tendency na tatama talaga dito. Pinaka-harmful ay yung tatama dito sa mga bukong-bukong natin. No? Ang ginagawa nila, kinakat nila ngayon. So pag niliitan nila, hindi na masyado tatama rito. At controllable na. Ang paksa tungkol sa paglalaro ng lato-lato para ring nakagitna sa dalawang nag-uumpugang mga bato. Ligtas nga ba o delikado? O depende sa naglalaro nito. Hindi masamang sumabay sa uso. Basta't mag-ingat para ang paglalaro ng lato-lato hindi mag-iwan ng pasa-pasa. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.